Yan po, maminamahal, ang pinaka-signs na ikaw po, maminamahal, ay karapat-dapat na sa langit. Magkakaroon ka ng tinatawag na excitement. Magkakaroon ka ng kapanapanabik na makita ang ating malapang noon, mapaglingkuran ang ating malapang noon, katulad ni Zacchaeus, maminamahal. Si Zacchaeus po, maminamahal, isang mandarayang maniningil ng buwis. Pero nung napakinggan niya, maminamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po rito, maminamahal, siya po'y umakyat sa puno ng sikamoro para lamang mapakinggan niya ang ating malapang na makita niya. Maminamahal, sabi rito, sapagkat maraming tao po, maminamahal, ang naroon. Ngunit sinabi ng ating malapang noon, maminamahal, nung nakita yung pananabik ni Zacchaeus na makita ang ating malapang noon at mapakinggan ang mga banal na salita ng Diyos. Ang sabi ng malapang sa kanya, at si Jesus, sa dakong iyaw na siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At si Zacchaeus, sabi ng verse 8, at si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, kalahati ng aking pag-aari, ibinibigay ko sa mga duka, at kung sakaling makasingil ako may daya, sa kanino mang tao isinasauli ko na makaapak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagat siya ay anak din naman ni Abraham. Nakita niyo, maminamahal, isang beses niya palang napakinggan ang salita ng Diyos, nagkaroon na po siya, maminamahal, ng talagang lubusang pagbabago. Kung dati napakasakim niya, maminamahal, nandaraya siya'y mandarayang maniningil ng buwis. Pero maminamahal, mula nung napakinggan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na po siya, mga minamahal, nagkaroon ng pagdanasa sa mga material na bagay. Hindi na siya materialistic, kundi naging spiritualistic na siya, maminamahal. At ang sabi niya, narito Panginoon, kalahati ng aking pag-aari, binibigay ko sa mga duka. Biro mo, kalahati ng kanyang kayamanan, kalahati ng kanyang pag-aari, ibinibigay niya sa mga duka. At ang sabi, lahat ng mga nasingil niyan may daya. Kasi mandaraya siyang maniningil ng buwis. Sabi, lahat ng mga nasingil ko na may daya, ay isasauli ko ng makaapat. Imagine, 4 na beses niyang ibabalik, maminamahal. Kasi, nung panahon na yun, maminamahal, ang isa sa pinaka talagang mandaraya, maminamahal, sa unang panahon noon, ay yung maniningil ng buwis. At tulad ng panahon natin ngayon, pag ikaw ay BIR agent, maminamahal, talagang imposibleng hindi ka naniningil ng doble. Ganyan po, maminamahal, ang nakamulatan natin. Yan ay nagkakasalin-salin na yan, maminamahal, hanggang sa panahon natin ngayon. Imposibleng ang mga BIR agent hindi po naniningil ng doble yan para itabi para sa kanila. Panahon pa yan ang malapang ng Kristo. Pero si Zacchaeus, mga minamahal, dito siya yumaman, dito dumami ang kanyang pag-aari. Ngunit, sinabi niya, maminamahal, mula nang nakarinig siya ng salita ng Diyos, nagkaroon siya ng pagbabago, maminamahal, hindi niya na pinag-interesa ng mga material na bagay. Sabi niya, ibibigay ko ang kalahati ng aking pag-aari sa mga duka at ang mga nadaya ko ay ibabalik ko ng 4 na beses. Yan po, maminamahal, ganun siya ka-excited. Naging excited siya sa kaligtasan, naging excited siya sa karya ng Diyos. Naging excited sa kanya, mga minamahal, yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, dapat manatili po sa atin yan. Kapag tayo po, wala na yung pananabik natin, naging materialistic na tayo, minsan ayaw na nating makadalo ng 3 times a week kasi nga nangihinayang tayo sa susweldoin natin, sa kikitain natin. Pero si Zacchaeus, maminamahal, talagang ipinamigay niya pa yung kanyang pag-aari. Siya na may-ari nun. Tayo, kikitain pa lang natin yun. Pero, maminamahal, tandaan po natin, lahat ng bagay na nasa atin ngayon, hindi po mananatili. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung idagdag natin ng 2 Korinto 4, talatang 18, ang mga bagay na material ay pansamantala at hindi nananatili, ngunit ang mga bagay na espiritual ay magpakailanman. Ito pong paglilingkod sa Diyos, ito lang po mananatili sa atin. Basahin po natin talata, idagdag natin. 2 Corinthians 4:18. Dito po sa 2 Korinto, Kabanatay 4, talatay 18. Ganito po ang pagkasabi. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan,
Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Yan po, maminamal, wag po tayong maging materialistic. Tandaan po natin sa karya ng Diyos, maminamal, kung alin ang mga bagay na hindi nakikita, ito po ang hindi nawawala. Ito po ang magpakailanman. Kung alin ang mga bagay na nakikita, marami kang ari-arian ngayon, malaki ang bahay mo, meron kang kotse, maminamal, magara ang iyong mga pag-aari, maminaman, mag-ara ang sasakyan, meron kang mga ekta-ektaryang lupa, marami kang material na bagay, marami kang pera. Yan po ang hindi nananatili. Kung alin ang mga bagay na nakikita, hindi po yan mananatili. Tandaan nyo po yan. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, ito po ang nananatili sa atin magpakailan-kailan pa man. Kaya nga nung unang panahon, maminamahal, nung panahon po ng tinatawag po maminamahal na Passover, panahon nila Moses. Nung panahon nila Moses, maminamahal, 3 million silang naglalakbay. 3 million silang lumabas doon sa Ehipto. Papunta sila sa Kanaan. Yung Kanaan, maminamahal, ito po yung simbolo ng rapture. The land of milk and honey. Doon tatamasain nila, maminamahal, ang napakagandang buhay. Sila po ay may masaganang buhay, hindi na magtatrabaho para kumain. Doon, maminamahal, ay talagang hindi na sila makakatikim ng mga digmaan. Doon, maminamahal, ay talagang masarap ang buhay nila. Tatamasain nila ang mga pinangako ng mahal na Panginoon. Pero bago nila narating, maminamahal, ang tinatawag na lupaing Kanaan, 3 milyon silang naglalakbay mula sa disyerto hanggang doon sa Kanaan, maminamahal. 2 lang ang nakarating. Ito po, maminamahal, ay si Joshua at si Caleb. Yung mga nakasama nilang nakarating doon sa loob mismo ng tinatawag po na Kanaan, maminamahal, yung mga ipinanganak na doon sa ilang. Ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay 40 days. 40 days nandun na sila sa Kanaan. Hindi sila magtatagal, mga minamahal, may higit 1 buwan lang sila maglalakbay, nandun na sila sa ipinangako ng Diyos. Pero dahil sa kanilang pagrereklamo, dahil sa kanilang pagiging matigas ang ulo, mga minamahal, at ang masama pa, habang naglalakbay sila, nakatingin sila sa mga bansa na nadadaanan nila. Habang may nadadaanan silang mga bansa, na mga lalaki doon ay nagsipag-asawa, mga minamahal, sa mga bayan na kanilang nadaanan. Ang mga babae naman ay umibig doon sa mga taga-ibang lupa na bayan na kalang dinaanan. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong makipamatok sa kabila ng hindi nagsampalataya. Hindi pwede, maminamal, na mananampalataya ka tapos mag-aasawa ka ng hindi mananampalataya. Maliban lang kung makakasama mong maglingkod sa Diyos. Pero kung ikaw ang madadala niya sa sanlibutan, kasama ka, maminamahal, ng mga taong ito, maminamahal, na lumabas doon sa Ehipto, at mga minamahal, hindi nakarating sa Kanaan. Bakit? Nagsipag-asawa sila ng unbeliever. Kaya nga kung idadagdag natin itong 2 Corinthians chapter 6, verse 14 up to 18, sabi ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa kabilang ng hindi mananampalataya. Imagine, 3 million sila. Habang naglalakbay sila, yung mga bansang dinaanan nila, nakakita ang mga lalaki ng mga magagandang babae. Ang mga babae naman nakakita ng mga lalaki na may mga magagandang katangian, na sila ay nahalina doon sa mga lalaki, maminamahal, sa mga bansang dinaanan nila. Nagsipag-asawa sila ng hindi mananampalataya, kaya po, maminamahal, isa po sa mga naging dahilan na 2 lang ang nakarating na galing doon sa Ehipto, maminamahal, doon sa tinatawag na Kanaan, 2 lang ang nakarating. Yung mga kasama nila Joshua, maminamahal, at ni Caleb ay mga ipinanganak na doon sa ilang 19 years old pababa. Pero yung mga 20 years old pataas, hindi na po nakarating, maminamahal, sa tinatawag po na Kanaan. Ang sabi rito, basahin po natin 2 Corinthians 6:14 hanggang 18, basahin po natin ang talata. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 18. Huwag kayong makipamatok na kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran sa kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya na sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila,
at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo ay magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Hindi tayo pwede maminamal na makipamatok sa kabila ng hindi mananampalataya. Maliban lang, ako mailadapit natin sila sa paglilingkod sa Diyos. Kasi minsan may mga layunin ng ating malapangnoon, katulad po ni Rehab. Si Rehab, maminamahal, naging mananampalataya. Kasi nakapag-asawa siya ng mananampalataya. At sa inyong kaalaman, maminamahal, sa lipin ni Rehab, galing po, maminamahal, ang pinagmulan ni Jose. At kay Jose, galing din po ang ating malapanong Kristo sa laman. Ibig sabihin, yung pinagmulan, maminamal ng Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao, ay galing po sa lipin ni Rehab. At si Rehab ay nakapag-asawa ng Israelita, maminamal, at dito po galing ang lipin ni Jose, ni Joseph, nung nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung pag merong hindi mananampalataya, malibang sila'y sumampalataya sa malapangnoon, pwede po, maminamal, makasama po natin sa makasama natin habang buhay, mapangasawa natin. Kaya nga, ang mga wise na Kristiyano, dapat binibigyan natin ng tinatawag na prangkahan ng ating mga mapapangasawa kung maglilingkod sa Diyos. Pero kung ang gusto lang ay mapangasawa tayo, tapos tayong ilalayo sa Diyos, yan po ang pinakamasaklap na kapalaran na mangyayari sa isang mananampalataya. At marami pong mga mananampalataya na ganyan. Mga minamahal, ipinagpalit nila ang kanilang kaligtasan dahil sa kanilang asawa, dahil sa kanilang mga naging kasintahan, at nawala sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, atin pong sabi rito, panghawakan mo matibay ang nasa sa iyo, baka ito'y maagaw ng iba, makuha sa iyo. Sabi rito sa Revelation chapter 3 verse 11. Basahin po natin 3:11 na. Dito po sa Apokalipsis Kabanata 3, talatay 11. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Amen. Dumarating, malapit nang dumating ang ating pinakamamahal na panahon. Tandaan po natin, sabi po mga minamahal ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 8 at 9, mga minamahal, ang isang araw pwedeng gawing 1,000 taon ng ating mahal na Panginoon, at ang 1,000 taon ay pwedeng gawing isang araw ng ating mahal na Panginoon. Hindi mapagpaliban ang ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako, kundi binibigyan lang tayo ng pagkakataon na magsisi. Kasi kung dumating ng ating mahal na Panginoon ng kapanahunan ng mga alagad, maminamahal, baka hindi po tayo naligtas. Marami po ang hindi pupunta sa langit. Kaya nga, yung isang araw na lang ay ginawang 1,000 taon na mahal na Panginoon para marami pang makakilala sa ating mahal na Panginoon at mapuno pa natin ang langit. Ganon din po sa kapanahon natin ngayon. Sa kapanahon natin ngayon, mga minamahal, yung 1,000 taon ay kayang gawing isang araw na lang na mahal na Panginoon. Kaya nga, wag nating isipin na matagal pa mahal na Panginoon. Mag-aasawa muna ako, mag-i-enjoy muna ako sa sanlibutan bago ko magpapakainit sa mahal na Panginoon. Hindi ganon. Sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, then after this the judgment. Pag tayo po'y inabutan ng kamatayan, na malamig ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo mga minamahal malangit. Baka mawala pa sa atin ang kaligtasan. Yan po, maminamahal, ang unang paraan. How to be sure that you are with Christ in rapture. Excitement. Kaya kapag wala na yung tinatawag na excitement, hindi ka na excited. Sa pagdalo, wala na yung pananabik mo. Ay, hindi ka na nanggigigil, maminamahal, humayo. Hindi ka na nanggigigil, dumalo sa gawain. Ibig sabihin, maminamal, inaagaw na ng dyablo ang kaligtasan mo. Sapagkat ang unang palatandaan, maminamal, na ikaw ay karapat-dapat sa rapture, sabi unang-una, excitement. Pangalawa, sabi po rito, maminamahal, ikaw po, mga minamahal, ay lagi nasa church.
You are always in the church. Sabi rito, basahin po natin ang Hebrews chapter 10, verse 25 hanggang 26. Talo natin ng 29 at 31. Sabi rito, mga minamahal, huwag natin kaliligtaan ng pagkakatipon. Dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 25-26, talon sa 29, talon ng 31. Sabi ito sa 25, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo kung inyong namamalas na lapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa kasalanan. 29. 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihatol na uukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at ang maring di banal sa dugo ng tipan ng pagpabanal sa Kanya at umadpusta sa espiritu ng biyaya. 31. 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa Diyos na buhay. Kaya nga, huwag natin kaliligtaan ang ating pagkakatipon. Lagi nating isipin, mga minamahal, na ang ating banal na pagkakatipon, ito po'y napakahalaga sa Diyos. Napakahalaga sa Diyos. Bawat pwesto natin sa ating bahay-sambahan, tinitignan ng Diyos kung nandun ka. Kung saan ka nakaupo, mga minamahal, tinitignan niya kung nandoon ka. Kaya sabi rito, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Bakit binanggit yung gaya ng ugali ng iba? Kasi noon pa man, mga minamahal, marami ng tinatawag na pala absent. Marami na rin po, mga minamahal, ang hindi nagpapalaga sa kaligtasan. Parang nagbabakas sakali. Pag ikaw ay uma-absent sa pagtitipon, nagbabakas sakali ka lang sa kaligtasan mo. Baka sakaling maligtas, baka sakaling malangit. Para kang tumataya sa loto, tataya, tapos hindi, tataya, hindi. Tapos nung hindi ka nakataya, bigla ka nanalo. Nag-aalas tsamba ka lang, nanguhula ka lang, yan. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung gusto mo makatiyak ng kaligtasan, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Ugali ng iba na yan, noon pa yan. Nung panahon nila, buti hindi umabot na dumating ang mahal Panginoon. Pero sa atin, huwag na natin gayahin yung ugali ng iba. Kasi sa kanila, napakatagal pang bumalik ang mahal Panginoon. Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, napakalapit na. Sabi ko, hindi tayo mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. At ang sabi ng 31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Kakilakilabot, mga minamahal. Kaya kung mababasa po natin ang Lucas, Kapitulo 17, talatang 32 hanggang 37, ito po, mga minamahal, ang signs, ang pinakahuling palatandaan, kailan babalik ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Lucas 17:32 to 37. Basahin natin. Dito po sa Lucas Kabanatay 17, talatay 32 hanggang 37. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ang kanyang buhay ay may ingatan niyaon. Sinabi ko nga sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkakasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Sa 36, mapapasa bukid ang dalawang lalaki at ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sa 37, at pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit hindi tayo dapat lumiban. Sabi ng banal na kasulatan, huwag natin kaliligtan ng ating pagkakatipon. Alalahanin natin ang asawa ni Lot. Si Lot, mga minamahal, yung asawa ni Lot, nanginayang siya sa mga material na bagay dito sa sanlibutan. Kaya maraming mga Kristiyano ang lumilibang kasi nanginayang sila. Nanginayang silang umabsent sa kanilang trabaho. Nanginayang silang umabsent sa kanilang mga eskwelahan. Nanginayang sila, mga minamahal, sa mga pakinabang nila kapag sila po, mga minamahal, ay hindi liliban. Yan po, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Nanginayang siya
sa kanyang kayamanan doon sa Sodom at Gomora. Sabi rito, sino mang magsikap, ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapatan sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan niya on. Sinasabi ko sa inyo sa gabing yun, dalawang lalaki nasa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ha? Meron talagang may iwan. Nakasulat na po, maminamal sa banal na kasulatan. Dalawang lalaking nasa higaan, isa kukunin, isa iiwan. Ibig sabihin, meron talagang may iwan na mga mananampalataya. Magkasamang gumigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa iiwan. Meron talagang may iwan. Inuulit-ulit sa Biblia na merong may iwan. Sabi pa ng 36, mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Bakit sinulat ang mga talatang ito? Para ipaalam sa atin na meron talagang may iwan na mananampalataya sa rapture. Mga minamahal, meron talagang may iwan. Ang makakasama lamang ay yung mga naghihintay ng sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang 37, sabi rito, pagsagot nila sa Kanya, saan Panginoon? Hindi sila nagtanong kung kailan. Lahat ng mga nagtatanong, maminamal sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ang tanong nila kailan. Pero dito, ang tanong nila saan? Ibig sabihin, saan ang magaganap ang tinatawag na pagdagit ng mga banal? Saan magaganap yan? Sabi, ang sagot ng mahal na Panginoon, kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipo ng mga uwak. Sa Israel, maminamal, pag mayroong bangkay na hayop, mayroong namatay sa disyerto, nandun lahat, mga minamalang iba't ibang ibon, ang uwak, ang buitre, ang mga iba't ibang mga uri ng ibon, kinakain nila yung laman. Nagkakaroon sila ng salo-salo, nagkakaroon sila ng tinatawag na pagkakatipon. Sama-sama sila ron. Yun ang binigay na halimbawa ng mahal na Panginoon kung kailan o saan darating ang mahal na Panginoon. Sabi, saan Panginoon? Sabi, kung saan naroon ang bangkay, doon nagkakatipon ng mga uwak. Ibig sabihin, kung saan tayo nagkakatipon, kung saan tayo nagkakasama-sama, kung saan tayo sama-sama, mga minamal nagpupuri sa mahal na Panginoon, doon darating ang ating dakilang Diyos. Kaya sinabi ng Biblia, huwag niyong kaliligtaan ang pagkakatipon, gayong nalalaman niyo na malapit na ang araw. Kaya pala inuutos na malapang na huwag tayong magliban, huwag tayong mga minamawag natin kaliligtaan ng pagkakatipon. Huwag kang manginayang kung ilang libo mawawala sa iyo kung absent ka. Huwag kang manginayang kung mawalan ka ng trabaho, maminamal, tandaan po natin. Sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay, idadagdag na lang sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin ang ating mahal na Ebanghelista, iniwan niya maminamal ang kanyang palaisdaan. Iniwan niya maminamal ang kanyang mining. Iniwan niya ang kanyang profession bilang abogado. Iniwan niya maminamal ang siya po maminamal ay nangangampanya ng mga kandidato. Iniwan niya lahat yan. Nangaral siya ng ebanghelyo, maminamal minsan wala siyang makain. Yun iniwan niya para maminamal madala tayo sa paanan ng mahal na Panginoon. Kung inagawa ng ating beloved pastor, dapat kaya rin natin gawin niya. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kami mga manggagawa, iniwan namin ang aming mga trabaho, iniwan namin ang aming mga profession, ang aming mamahal sa buhay noon, maminamahal, pero hindi kami pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, mas maganda pa ang buhay namin sa mga nagtatrabaho, sa mga tao pong may mga negosyo. Mas kami po ngayon ay hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? Tandaan nyo, hindi tayo mga minamahal matitikis ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto nyo lang, unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ay idadagdag sa atin. Uling talata, dito po sa Lucas, Kapitulo 21, talatang 19, tala natin ang 28, Lucas 21:19 and 28. Dito pa sa Lucas chapter 21 verse 19 talon sa 28 sa 19. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Sa 28, datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay nito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo. Amen. Yan po maminamahal ang pinakahabilin sa atin ng ating dakilang Diyos. Sa pamagitan ng pagtitiis natin ay maipagwawagi natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At ang sabi maminamahal, kapag nakita nyo nangyari na lahat ng mga palatandaan,
mga minamahal, lindol, gera, kalamidad, mga minamahal, kagutom, pagtaas ng bilihin. Sabi ng Biblia, itaas nyo ang inyong mga ulo sapagat malapit na ang pagkatubos nyo. Yan po, mga minamahal, lahat po mga nakikita po natin sa paligid natin, yan po yung mga patunay na malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, itaas nyo ang inyong mga ulo, malapit na ang pagkatubos sa atin. Kaya sa gabing ito, buksan nyo po